Few hours from now, 2024 na, no? Grabe kadali sa panahon. Salamat sa Ginoo sa pagsustenar nato tanan. Salamat sa Ginoo nga wa ta pasagdi sa tibuok tuig 2023. Hallelujah! Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Ang akong i-share kaninyo nga mga pulong mga igsoon is one of my readings, no? Isa sa akong mga daily devotions bitaw na sa note sa Quran book. Mao ni akong i-share ninyo kay ang usa ka mga reflections is kinahanglan makailata sa atong kaugalingon kung kinsa atong magbubuhat, unsa ang atong katuyuan, no? Kay dili ta kabalo where to go, what to do, kung dili ta kaila sa atong mga kaugalingon, mga igsoon. So this morning, let us open our Bibles in the book of Genesis. Okay? This is the last day of the year, pero mag-share ko ninyo sa mga pulong sa Ginoo nga makita sa unang libro sa Biblia. Genesis chapter 1, verse 27. Okay. Genesis chapter 1, 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Atong idukong atong mga ulo sa mga pag-ampo. Ginoo, daghan kayong salamat sa laing higayon nga imong gihatag kanamo nga makapaminaw kami sa imong mga pulong amahan. Lord, ikaw magapanalangin niini Ginoo nga makabaton kinigluna sa among mga kasing-kasing ug makabaton kinig dakong kahimuan sa among mga kinabuhi amahan. Lord, punang akong mga baba sa imong mga pulong amahan. Og Lord, salamat ngay mahimong ready ang among mga igdulungog, ang among mga kasing-kasing sa pagdawat sa imong mga pulong karong buntaga. Ikaw magapanalangin niini sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Naana man gid ko dinhi, dili nako pakyason sa pagpasalamat ang atong buhi nga Dios, no? Sa tibuok tuig sa 2023, sa mga panalangin, sa mga kasinatian, sa mga problema nga nagligo nato, no? Dili lamang ang mga panalangin, kundi ang mga problema tanang mga circumstances nga atong nagihan sa tuig sa 2023, dapat natong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Katong gi-mention kaganina ni Pastor Aging nga pulis nga namatay, batchmate yun na ako ang iyang wife. Oo. So the moment I learn nga maulagi to namatay, ingon ko nga Grace, maglig-on. Ayaw pagbuhi din ha sa Ginoo. Karon siguro nga adlaw dili ta kasabot, no? Di ta kasabot nganong gitugutan sa Dios, pero Grace na ay katuyuan ang Dios. So you will know later. Pangayua, pangutan ang Ginoo nganong ingan anak kay iyan ang i-reveal nimo. Kay sahay dili ta kasabot sa mga panghitabo, no? Ang iyang kinamagulangan nga anak, batchmate sab ni Raven, so second year college, naa sila'y tulo ka bata ang kinamanghuran, ako pag yung inanak. So, murag medyo close kaayo sa dang among relationship ni Grace, kay gauban mi sa legal for a while, og nagkuyog sad mi sa water district hangtod karong panahona. Oo, so ingon ko nga, ayaw gyud pagbuhi sa Ginoo, padayon sa pagluhod sa imong mga tiil, dinha pagpiko sa imong mga tuhod dinha sa Ginoo. Kay ang Ginoo na ay katuyuan sa tanang butang, di ba? So, dapat natong pasalamatan ang Dios dili lang sa mga maayong butang, kung dili sa tanang butang o sa tanang higayon. Amen? Amen. Okay. Let's go to Genesis 1:27. Okay. Are you familiar of mga products? Karon kabalo gyud tano, daghan kayo busy na malit og mga Nestle cream, mayonnaise, spaghetti sauce o unsa na lang din ha. Di ba magbasa ta din sa expiry date? Usually atong tan-awon dili pa baka expire. Atong basahon kun unsa man gyud para asa man ni nga produkto? Unsa may gamit ni ini?
Di ba? So sahay magbasa ta nga this is good for constipation. Makapupo, nindot ni na product kay makapupo. Di ba? This is good for cholesterol, low cholesterol, mga ingana nga mga oil kasagaran atong gamiton. Sa mga equipment sad or sa kanang mga appliances ato sa tan-awon dinha sa likod kung unsa ang pinakabarato nga mukaon og kuryente, the most efficient, di ba? Nindot gamiton pero dili kusog mo gamit og kuryente, usually ing ana. So tan-awon nato sahay nakabutang didto use or plug in sa 220 nga volts, dili 110 nga volts. Di ba? Kita kaha, of course, we are more than a product. We are more than a commodity available for commerce. Di ba? More than labaw ta sa ang ana nga mga klase nga mga butang. Pero mangutan ako, unsa kahay atong label din ha atubangan sa Dios. Okay? Di ba this is a good time to reflect? Nag-ingon ko nga, Lord, year-end nga mga pulong among gikinahanglan. And this is the best time to reflect on ourselves, di ay mga kaigsuunan, di ba? Unsa kaha ang label sa Dios sa atong mga kinabuhi? Basin makabutang didto, be cautious, marites. Wala kasakit. Be cautious, radyo di baktas. Ing ana, di ba? Kadili maayo nga label dinha atubangan sa Dios. Busa karon atong ukbo ng atong mga Biblia, atong basahon kung unsa ta dinha atubangan sa Ginoo. Okay? Kinsay dinhi familiar sa mga user's manual? Kung magpalit ta og television, di ba, na ay user's manual. Kung magpalit ta og laptop, na ay user's manual. So gigiyahan ta didto unsaon paggamit, asay on, asay off, di ba? Pila ang voltage nga atong gamiton, ang charging hours, how many hours natong i-charge ang atong mga equipment and everything, di ba nakabutang didto? As Christian, as creation of God, our user's manual is the Bible. Amen? This is our ultimate guide. But like any others, pareho sa uban, ay harani maukab kung dili na masakto ang atong gibuhat. Si Enzo, mahilig ni mag-form og mga Lego, ay hara siya mo refer sa guide kung maglisod na dili naman ni mao ay hara mo refer sa manual. Kita pod na atay mga bag-ong butang, usually ma-excited ta, sige on diretso, saksak diretso, kubi-kubi diretso, ug sa dihang naa natay pangitaon nga function nga wala nato hibal-i, ay pata mo basa og manual. Murag ingon ana pod usahay ang kinabuhi sa tao. No? Hala, padayon ta sa atong kinabuhi, nagtuo ta na we can stand on our own, kaya nato, attorney ko, dako kog sweldo, maayo kog lawas, di ba? Provided ko sa tanan, naan ako tanan, hala sige, diretso sa kinabuhi. Og sa dihang maka-experience na taog mga libaong, mga liko-likoon sa kinabuhi, ay pata mubasa sa Biblia. Ay pata mangayog counsel sa atong pastor. Ay pata muduol sa Ginoo sa mga pag-ampo. Ay pa mapiko ang atong mga tuhod sa mga pag-ampo ug mataas ang atong mga kamot in surrender to God. Kung dili na magkamao ang kinabuhi, mga igsuon. Kung ato palang untang gisugdan, no?
Kung atong gisugdan sa pagbasa ang mga pulong sa Dios, gihimo natong giya sa atong adlaw-adlaw nga mga pagkinabuhi, malesen siguro mga kaigsuonan ng atong mga kasinatian nga dili maayo. Di ba? Kay ang Ginoong Dios dili man gyud ta niya ilid sa kadautan. Dili man gyud ta niya ilid didto sa dili maayong pagkinabuhi. Di ba? Maugod niya ang atong user's manual. Pero kay ang realidad, maayo kung naa dinhi sa ato ang uban nga nagpuyo gyud dinhi sa mga pulong sa Dios. No, pero ang uban ay hara mo duol, ay hara mo basa kung dili na maayo ang dagan sa kinabuhi. Now in Genesis 1:27, mauni ang sinugdanan nga atong mahibaw-an ang atong kaugalingon kinsa ta. Who are we? And giunsang pagkahitabuan nga naabot ta dinhi sa kalibutan. Og labaw sa tanan, unsay atong katuyuan nga naata ni ini nga kalibutan. Okay. Sa pagbuhat sa Dios, the creation, sa pagbuhat sa Dios ni ining tanan, langit, yuta, tubig, sun, everything. Sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, unsay ang gibuhat? Di ba? Igo riyan, let there be light. And there was light. Gipamulong sa Dios. Di ba? Og ang tanan nahitabo. Let there be light, birds, tanan. Mga hayop sa dagat, hayop sa kahanginan, hayop nga naa sa yuta, mga tanom. Di ba? Gipamulong sa Dios, let there be. Og nahitabo. However, atong atrasan gamay mga kaigsonan. Basahon nato diha sa 26, verse 26. Atrasan nato gamay. The same chapter had Genesis 1:26. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." Ba? Atong mabasa dinhi, niingon dinhi, let us make man. So dili ra the Father ang involved in making you. Di ba? Let us man. Dili man pwede nga let us tapos isara. Right? So kung let us, na ay siguro duha or tulo nga nahimong involved. Now, kabalutan nga ang persona sa Ginoo tulo, ha? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And I believe, no, nga kani silang tulo nga persona nagkasabot, nagkauyon sila. No? In all the creation, involved ang God the Father and God the Son. But this time, when God created you, when God created me, tulo sila. Silang tanan nagkasabot sila to make human. Okay? Ingon dinhi, let us make man in our image. Dili siguro in image, no? Dili siguro ing ani ang dagway sa Dios. Pareha nato kay lain-lain ra batag dagway. So magkalain-lain. Dili siguro sa physical, no, nga likeness, image and likeness sa Ginoo, but we possess some of the characteristics of God. Unsa may mga kinaiya sa Dios, mga kaigsuonan, nga naa nato nga makaingon tag pariho ko sa Ginoo, gihimo ko basi, di ba? Sa imahe sa Dios. Tabian ba?
Mangdaot ba og relasyon? Dili siguro, di ba? Kay ang Dios gugma. Kung gugma ang Dios, dapat makabaton pud ta og gugma mga kaigsuonan. Dapat ang atong kasing-kasing dako pod para sa uban, nga maka-accommodate sa uban. Last 29 and 30, blessed kaayo mi sa among pamilya mga kaigsuonan, no? Kay naka baton mi og first namo, actually dili gid siya first. No, kay there was a time naman nga nagkatibo mi. Pero gitawag to og first nga family reunion. Murag unsa toy at butang sa ubos, gihiusa sa gugma, gihugpong. Oh, gihugpong sa gugma. Di ba? Gugma. Kinahanglan natong i-share ngadto sa uban ang gugma nga naa atong nabatunan. Di ba? Unsaon pagkabalo nila nga naa ang Dios nimo kung ikaw walay gugma? Puro kakasuko. Di ba? Ang pagpakasuko, nag-ingon pa sa among cottage prayer, dili man gyud sayop ang masuko. Masuko man gyud ta, no? Especially sa dili maayong mga butang, masuko ta. Pero unsay giingon sa Biblia nga dili nato paabton ang atong kasuko hangtod sunod adlaw. No, kinahanglan dili nato pasawpan sa sunod pa nga adlaw mga kaigsuonan. Masuko ta sa gibuhat, dili sa tao pod. Di ba? Kay kung ang Dios pa masuko nato na sa kadaghan sa atong mga kasaypanan, sa kadaghan sa atong kakulangon dina sa Ginoo mga kaigsuonan, murag dili na gyud ta deserving sa gugma sa Dios. No? Pero tungod kay ang gipahilabi sa Dios ang iyang gugma kay siya gugma, maotang iya tang gihigugma. Wala makit-i sa Dios ang atong mga sala kung dili ang atong pagkagwapa, ang atong pagkagwapo dinha sa Dios. Ang atong pagkahalangdon dinha sa Dios mga kaigsuonan. So you see, kung unsay atong difference sa lain nga creation sa Ginoo, nakita na nato, di ba? Kung unsa ta ka-different, unsa ta kalahi nga binuhat sa Dios, dili ta sama sa mga ordinaryong butang nga gibuhat sa Dios. So siguro karon by this time, nakabutang na siguro sa atong huna-huna, no? Pwede na siguro natong libilan ang atong kaugalingon. Created by God. Rose del Carmen, created by God. Rose del Carmen, a beautiful creation of God. So, pwede na natong libilan ang atong mga kagalingon siguro, anak mga kaigsuonan. Remember, okay? Gibuhat ka sa Dios. Wala na sayop ang Ginoo. Okay? So kung naa nato din nag-question pa sa atong existence, mga kagalingon, nga, ingon ra ba si mama nga wala ra ba ko'y plano nga mataw din sa kalibutan kay nasayop ra sila. Di ba? Dili pa panahon nga mugawas ko din sa kalibutan. Kung sila, posible, pero ang Dios nag-appoint na daan nga karon nga adlaw mataw ka. Amen? Karon nga adlaw, maunay imong mga ginikanan, mga kaigsuunan. So, dili sayop, dili aksidente nga niabot ka dinhi sa kalibutan, nga nataw ka. Amen? Okay? Dili na nato libugon ang atong mga kaugalingon, mga kaigsuunan, no? Ang Ginoo na mismo nag-ingon, nga siya nagbuhat nato og dili masayop ang Ginoo. Amen. Amen. Iya na daang gipahiluna ang tanang butang nga si Rosemary del Carmen October 7, 1979 gud mo abot dinhi sa kalibutan. Amen.
So walay aksidente, walay sayop mga kaigsuonan. Isip binuhat sa Dios nga nakabaton og kinaiya sa Dios, dapat natong batunan unsa pa man ang mga uban kinaiya sa Dios. Kanang magkuan og kalinaw, di ba? Magpuyong malinawon. Dili ganahan og gubot. No, dili tighagit og gubot mga kaigsuonan. Kinahanglan tag magpuyo nga malinawon kay ang Dios peace, di ba? Kalinaw. Unsaon pagkaila sa mga tao sa Dios nga naa sa imong kinabuhi kung sige ra tag pangitag away. Sige ta pangitag gubot. Sa inyong pamilya ikaw gyud ang pirmi hinungdan nganong naay away sa pamilya. Nganong ingon ana man. So by this time dapat ato nang una-unaon kung ikaw manggaling ing ana, dili man di ko dapat ingon ana, no? Dili di ko dapat mag-una-una sa kagubot sa pamilya kay una sa tanan, gibuhat ko sa Dios and I possess the characteristics of God kay gibuhat gud ko sa iyang likeness sa Ginoo base sa imahe sa Dios. So nganong dili na nato huptana mga kaigsuonan kung tawagon kang buang-buang, review ka na mga kaigsuonan kay dili ka buang-buang nga gihimo sa Dios. Amen? Amen. Dili ta mo dawat og mga ingon ana nga mga pulong mga kaigsuonan kay dili na pulong na nga gi-inject sa kaaway sa inyong mga kaugalingon, dili na gikan sa Ginoo. Ikaduha nga atong may baw-an, gibuhat ta sa Dios pinaagi sa iyang mga kamot. Iyang mga kamot mismo. Di ba? Unsa ingon sa Biblia? Giingon ra bata na, let there be man. Let there be Adam. Let there be Eve. Wala ba ya? Unsa gibuhat sa Dios? Nga nagkuha siya glapok, iyang gipurma, di ba? Iyang gihatagan og kinabuhi, gininhawa. Di ba kung unsa ta ka special, involve ang Ginoo mga kaigsuonan. Amen. Wala ra kagipasag din, wala ra kagingon ana pareha ng wand ni Harry Potter nga let there be Adam, let there be Eve. Wala ingon ana mga kaigsuonan. Gihatagan tag panahon, gihaguan ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Ingon ana ta ka espesyal atubangan sa Dios. Dili ra kung istorya. Now I am a miracle, mga kaigsuonan. Milagro. Milagro nga niabot ta dinhi no. Unsa ra gud ang lapok? Ang lapok na himong tao. Di ba kun it's an ordinary element sa kalibutan. No? Pero nga nahimo tang maanyag atubangan sa Dios, nahimo tang espesyal atubangan sa Dios. Og dili ra ingon ana mga kaigsuonan, gihatagan tag intelligence, gihatagan tag kaalam sa Ginoo, busa walay bugok. Maghimo bagud ang Dios og ihid? No. Ang tanan binuhat sa Dios espesyal mga kaigsuonan. So dili nato i-shrink ang atong mga kaugalingon, dili ta mo withdraw sa tanan. No kay usahay ang atong thinking, ako ra may kuan, ako ra may ingon ani. At one point, nakigsulti ko sa Ginoo. Ingon ko, Lord, sa among mga magsuon, ako nila'y wala na nakatuman sa gisaad ni Papa.
Akong manghod, architect, glory to God. Si Sansa, nurse. Ako, Lord, ano sa pa man ko maabogado? Yes, license ko. Pero dili man ni mao ang giingon ni Papa. Mahitabo pa ba ka, ha? Mao nang this is one of my reflections, mga kaigsuunan. Kay ang kaaway mag-inject, right? Mag-convince nimo. Pero ang Diyos nag-remind nimo that you are special. And giplano ng daan sa Diyos ang imong kinabuhi. Mao nang ingon ko, blessed kaayo mi atong Sunday. Blessed kaayo mi atong Sunday kay didto mi nag-fellowship sa church nga gi-fellowshipan ni Raven. Og iyang na-mention didto ang Jeremiah 29:11. Ingon ang pastor, "For I know the plans I have for you," di ba naa sa Biblia? Plan to prosper you and to give you a future. Iyang gipasabot unsay giingon sa Jeremiah. Plan to prosper you. Dili pud pasabot mga igsuon nga wala kay buhaton. No? That you have to give. You have to give to the Lord also. So yung ko, Lord, is there something lacking pa ba sa akong gihatag? Unsa pa kahay kulang, Ginoo? No? So, this is between me and my God. We're working on it, mga kaigsuunan. And I am holding on to it. Ako pang gihawiran na hangtod karon, mga kaigsuunan. Especially karon nga nakabalo ko nga, espesyal ko atubangan sa Dios. Iya kong gihaguan, di ba? So dili walay biniha, mga kaigsuunan, walay iliwit, walay ihid dinha sa pamilya sa Dios kung dili ang tanan na ay usa-usa nga plano ang Ginoo, and that is all good and that is all for His glory, mga kaigsuunan. Another thing, ang Ginoo nagsupply sa atong kaluwasan, mga kaigsuunan. Amen? Gipanalanginan ta sa Dios sa tanan mga butang. Pero ang pagpanalangin sa Dios will not guarantee our success. Okay? Will not guarantee our success. Basta nangutan na, ha? Sakto ba itong giingon ni Sister Tata? Yes. Okay? Like for example, an athlete, gatagan sa Dios og physical nga attribute nga usa gyud ka athlete. Di ba? Makita na to ang mga pulis, di ba? Lahi gyud sila og energy, lahi gyud ila energy level, kay bisan kung naka-fatigue sila unsa na ilang gisuot, kaya pa nilang muginhawa naturally. Akong giisip kung ako bitaw nang magsukbot, na grabe ka putos, ana makulaps na siguro ko. Magkulang ko hangin. Pero gituyo no ang ilang lawas build for that. No, muraging ana na sila nga kusgan. So ang mga atleta, ang ilang mga muscles fit na daan for that. No? Pero kung dili sila mo-undergo og training, dili sila maningkamot, dili sila mulihok, mga kaigsuunan, dili gihapon sila makaabot sa ilang paingnan. Dili gihapon silang makonsider nga mga successful nga mga athletes. Dili gihapon sila makabaton og mga gold nga mga medals. Kung dili sila mo training, dili sila maningkamot. Okay? Nasabta na to, mga kaigsuunan. Ang panalangin sa Diyos, naa na. Claim that and work. Trabahuan ang plano sa Dios, ang panalangin sa Dios. Dili ta pwede nga mahimong huwan tamad, nga maglingkod ra, magpaabot ano sa mahulog ang bayabas, mga kaigsuonan. Amen? But of course,
mipakyas ta atubangan sa Ginoo. Amen. Kitang tanan, walay exempted. Ingon ang Biblia, for all have sinned. Okay? Napakyas man ta atubangan sa Ginoo, mga kaigsuunan. Wala magkulang ang Dios. Ngano man? Nakabalo na daan siya. Remember mo atong akong last gi-share last November? Di ba? Party na daan ni sa plano sa Dios nga iyang gipakataw ang iyang bugtong anak aron mamatay. Di ba? Kalisod. Gipakataw aron mamatay. Para nimo, para nako. Okay? Kay human as we are, makasala gyud ta. Okay? Naghisgot mi sa among cottage prayer about holiness. Oh, malisod mga kaigsuonan. But pinaagi sa kusog sa Dios, pinaagi sa tabang sa Dios, di ba? Mag-level up pud ta mga kaigsuonan. Dili ta magpabilin dinha nga tigpaminawra, di ba? Mo-level up ta. Kamauna ta mo attend sa atong mga cottage prayer, kamauna ta mo ampo, kamauna ta mo hatag sa atong tithes, di ba? Kamauna ta magpasalamat dinha sa atong buhi nga Dios. So kinahanglan tang mo level up base sa imahe sa Dios nga naa nato mga kaigsuonan. So ang atong mga kapakyasan, unsay solusyon sa atong mga kapakyasan? Gihatag na sa Ginoo, di ba? His Son was already given. His Son already died for all of us, di ba? Naa na dito sa cross sa Kalbaryo. All we have to do is to humble ourselves and to ask for His forgiveness. Another thing, sa paghimo sa Dios nato mga kaigsuonan, it is not that you are going to do the things you want to do. Okay? Sa pagbuhat sa Dios nato, wala na nagpasabot nga, sige, buhaton na nato ang gusto natong buhaton. But you are to do what God tells you to do. Ang atong buhaton is kung unsay giingon sa Dios nga maayo. Diba? Sa among cottage prayer group, naghisgot mi og mga maayong butang nga ang atong ibutang sa atong mga ulo, sa atong mga huna-huna, mga maayong butang, dili ta mo entertain og mga dautan, mga kaigsuonan, kung unsay noble, unsay beautiful, kana may atong i-entertain mga kaigsuonan. Mo nang pagkadawat nako sa news about kang Eric. Si mama actually nag-text, dito pa ko sa balay. Umay na itabo ni Eric, bana ni Grace Balinya, ya na ako tag-entertain. Dili pa ready na ako kaugalingon. Ya na ako tag-entertain. Niabutan ako office mate na taga Sabang. Ma'am Rose lang ko. Kadali ra, diha ra kawanay. No? Kay dili ready na ako galingon makabati. Kung unsa man galing. Sa may galing na hitabo ni Eric. Dili ako ready. So sometimes ingana, we have to screen. Dawato nato ang mga maayong butang rang atong pasudlon sa atong kaugalingon mga kaigsuunan. Di ba dili ta maghuna-huna, dili ta mag-entertain og mga butang nga makapaluya nato, dili makadasig nato, di ba? Puno natong atong mga kaugalingon sa mga maayong butang. In fact, kita baya gitugutan beta sa paghimo sa Dios, sa Ginoo kung unsay atong gustong himuon, di ba? Naabi atay free will, mga kaigsuonan. Wala baya tagihimong robot sa Ginoo. Nga kanira, dinihira mo dapit, kanira inyong buhaton, anhira mo paingon, wala baya. Gitugutan ta sa Dios, nga ingana atong buhaton, tungod kay gihatagan taniyag kaalam. Gihatagan taniyag kaalam sa pagdesisyon para sa atong kaugalingon.
Pero nag-ingon ang Dios nga mga maayong butang unta ang mahimo natong desisyon sa atong mga kaugalingon. Dili ang mga dautan nga mahatag og negative sa atong mga kinabuhi. Remember si Adam ag si Eve. Ala, bit atong tan-awon. 28. Sige, let us open our Bible sa verse 28. Atong basahon. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground." God blessed them. Gipanalanginan ta sa Ginoo. Amen. Gipanalanginan ang matag usa. But along with our blessing is our responsibility. Di ba? Naatay responsibility. Sila din ni Adam ug Eve, gipanalanginan sila sa Dios, pero gisugo pud sila to dress up and to take care, to take dominion of all nga gibuhat sa Dios. Gibili nila, no? So kita mga kaigsuonan, kinahanglan mahimo putang responsable sa atong mga kaugalingon, mga kaigsuonan. Naghisgot ni nga ang atong kaugalingon is the temple of the Holy Spirit. So how can you hurt yourself? How can you destroy yourself when the Holy Spirit is in you? Nganong tugutan man nato nga dauto natong atong mga kaugalingon, mga igsuon nga nahimong templo sa Dios? Hatagan ba nato ang Holy Spirit og usa ka templo nga dauton na, guba na, masakiton? Diba? So we have to strive, mangningkamot ta mga kaigsuonan, nga makabaton og healthy nga panglawas. Kay this is the temple of the Holy Spirit. Healthy nga pagkinabuhi diha atubangan sa Dios. When I say healthy nga pagkinabuhi, dapat balanse mga kaigsuonan ha. Kabasa ta sa Biblia, nakadungog ta sa mga pulong sa Dios, and of course, kanang tanan, dili nato kalimtan nga we have also the obligation to praise God, to glorify God. No nga makaministeryo ta atubangan sa Dios. And how? Unsaon na to pagministeryo sa Dios? Diba? Pinaagi sa atong mga pagdaig, mga kaigsuonan, pinaagi sa atong mga alawiton. Dili nato kalimtan mga kaigsuonan ang atong obligasyon, ang atong katungod. Ang gihatag sa Dios nga atong buhaton, no? Gihatagan ta sa Dios og katungod sa pag-enjoy aning mga butang nga naa gihatag sa Dios, but naa pud tay responsibility to take care of all those things. Another is we need to establish a relationship. Not just a fellowship. Dili ra fellowship, dili ra pakig-uban, no? Kita dinhi, nag-uban ta mga kaigsuonan. Pero mangayo gyud ko pasaylo kay dili ko kaila sa uban. So sakto gyud si pastor nga kung di ta kaila sa uban, unsaon nato pag-establish og relasyon sa uban, no? Ang giingon dinhi is relationship, not just fellowship. Pastor, maningkamot mi. Maningkamot mi nga kabakton og maayong relasyon sa tanan. Dili ra kong fellowship mga kaigsunan ha. Dili ra kong hi hello dinhi sa matag usa. Kung dili mahilambigit unta ta sa matag usa mga kaigsuonan, because that is our main purpose. That is the main reason nganong naatagibuhat ta sa Dios. And the most important relationship nga atong mga batanon is ang relasyon nato dinha sa atong buhi nga Dios. Ba? How can we have a good relationship kung di ta kapaminaw sa Dios? Di ta kabasa sa iyang mga pulong, di ta kadungog sa iyang mga pulong.
Tapos mo ana ta maayong relasyon sa Dios. Unsaon man na di ko ka-reconcile pod mga igsuon. Kung unsaon na to pagkabaton og maayong relasyon pero naatay kulang atubangan sa Ginoo. Now before the year ends mga kaigsuonan, this is the right time for us to reflect. Sige, let's reflect on the past. Sa mga panalangin sa Dios, sa atong mga nagian sa kinabuhi. Siguro na yung uban nga, Lord, murag gikapoy naman ko, na unsa naman niya akong kinabuhi, Ginoo. Kani ba ang imong gidesign para nako, Lord? Kung pwede imong plastaron, Amahan. Di ba? Dili pa late. Dili pa late. Okay? Naapatay panahon sa pagduol sa Dios, sa pagpangayo sa Dios nga, Lord, reveal. Ipadayag na ko, Ginoo, kung unsa imong plano alang sa akong kinabuhi, Amahan. Di ba? So this is, it's not too late. We still have time. So karon unta na kabalog yun ko, mga kaigsuonan, nga busy ta preparing for everything. No? Pero dili unta nato kalimtan nga plastaron ang atong kinabuhi, nga mahimong panalangin at tubangan sa Dios before musugod ang tuig sa 2024. Before ta mo embark sa lain na sad nga chance, sa laing higayon nga gihatag sa Dios sa atong mga kinabuhi. And hopefully, no, let us put in ourselves, convince us nga kita gipanag-iya ta sa Dios not just once. Gipanag-iya ta sa Dios twice, mga kaigsunan. Nga anong mingon ko twice? First, iyatang gibuhat. Amen. Ikaduha, iyatang gilukat. Oh? Okay? Naabay mga nakasinati din magprenda og alahas. Di ba? Imo ng alahas, ikaw nagpalit. Imo na. Pero nagkinahanglan ka kwarta, imong giprenda, imong gilukat. Oh? Di ba? Nilukat ta sa Ginoo. Amen. So twice ta gipanag-iya sa Dios. Og dili magtapol ang Ginoo nga lukaton ta magkakaigsuonan. Dili magtapol ang Dios nga higugmaon ta. Dili magtapol ang Dios nga panalanginan ta. Giyahan ta sa tanan natong pagabuhaton, especially in the coming days sa atong mga kinabuhi. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.